10 Korean disaster movies na baka hindi nyo pa napapanood. Alam nyo yung mga Korean movies, halos laging maganda yung mga cinematography, story, and visual effects nila. Kaya kung meron mang bansa yung magandang gumawa ng disaster film, isa na yung Korea doon. Okay, simulan na natin sa Ashfall. Tungkol ito sa isang grupo ng mga tao mula China and South Korea na susubukang pigilan ng pagsabog ng isang bulkan na tatama sa kanila. Ang problema nga lang dito, yung bulkan na ito ay nasa poder nga ng mga kalaban, kaya naman dito nga sila magsasagawa ng isang misyon na magliligtas nga sa maraming tao, kabilang dito ang mga mahal nila sa buhay. Next, Tidal Wave. Tagal-tagal ko na tong napanood pero bilang isang taong hindi marunong lumangoy, sobrang naaalala ko pa rin hanggang ngayon nung tumama yung tsunami doon sa may tulay eh. Susundan nga natin dito ang iba't ibang mga tao na kailangan ngang makasurvive matapos nga silang tamaan ng isang napakalaki at napakalakas na tsunami. Okay, next, Flu. Pinag-usapan tong movie na to lalo na nga nung nagkaroon nga ng quarantine kasi halos ganito din yung nangyari sa totoong buhay eh. Oo, ito yung merong Filipino na nagtatagalog, na natural Filipino nga eh. Alam nga namang mag-British yan, ano yan, may kotse na may payong. Mababalot ng takot ang South Korea nang meron ngang kumalat na virus sa kanila kung saan maraming ang tao yung mawawalan nga ng buhay, nasisira nga sa gobyerno, sa sistema nila at tatakot sa lahat ng taong nakatira sa bansa nila. Next, The Range na for me is ito sa mga underrated disaster film from Korea na sobrang tumatak sa akin to eh. Grabe yung twist dito kung saan nga ba galing yung virus and bakit nga ba ito kinalat in the first place and nakakatakot nga kasi posibleng mangyari talaga ito sa totoong buhay eh. Matatakot ang maraming tao sa South Korea nang maraming ang tao yung sobra-sobrang mauhaw hanggang sa mategi sila. Ito nga natin susundan ng ilang mga tao na gagawin nga ang lahat para makaligtas sila kung saan nahanap nga sila ng paraan para mapigilan ang pagkalat ng sakit na ito. Next, Exit na for me underrated din to. Ang fun kayang panoorin ng movie na to. Matapos ngang mabalot ng puting gas yung buong lugar sa kanila na unti-unti ngang tumataas, dito nga kakailanganing magtulungan ng dalawang tao na magaling nga sa pag-akyat-akyat na matakasan nga ito. I find this one fun, lalo na yung mga pag-akyat-akyat nila na parang physical Asia lang eh. Next, Concrete Utopia. Matapos ngang tamaan ng isang malakas na lindol, isang apartment building na nga lang ang natitirang nakatayo. Kaya naman yung mga nakasurvive, dito na nga sila nagpuntahan lahat kung saan dito na nga magkakaroon ng maraming gulo. Next, Badland Hunters na isang sequel na hindi ko in-expect. Kasunod ng nangyari nga sa Concrete Utopia, dito nga natin susundan ng ilang mga taong kinakailangan nga makasurvive sa bagong magulong mundong na buo nga ng malakas na lindol. Medyo natatawa lang talaga ako dito kasi grabe lang yung genre shift nila na mula earthquake, nagkaroon ng mga superhumans and mga zombies pa. Parang kang nanood ng 2012 tapos yung part 2, Stranger Things. Okay, pangatlo sa huli, Tunnel. Isang grupo ng mga rescuers ang gagawin ng lahat para maligtas ang isang lalaki na natrap sa isang tunnel na biglaan na nga lang bumagsak. Okay, second to the last, The Host na gawa din ni Bong Joon-ho na honestly, mas nagustuhan ko pa to kaysa sa Parasite eh. Dahil nga sa maraming kemikal na nilagay nga doon sa ilog, dito na nga may nabuong isang halimaw na atake nga sa maraming tao. Tapos nga nitong kunin yung isang batang babae, dito nga gagawin ng pamilya niya ang lahat para maligtas at makuha siya bago siya tuluyang malamon nga ng halimaw na ito. Okay, pinakahuli, Firefighters. Susundan natin dito ang isang grupo ng mga bumbero kabilang ang isang baguhan pa lang kung saan susugod nga sila sa isang malaking sunog na maglalagay ng buhay nila sa alanganin. So yun lang naman, 10 na yon. So let me know if meron pa akong dapat isama dito. Yun lang. Thank you.